Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw na Sabado. Ngayon po ay ika-6 ng araw ng Hunyo, 2026. Ako po si Renz Yason. At ako naman po si Kyra Maylim. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang Balitang Bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng LGU Special Program for Employment of Students, Reporters o ang LGU Spes Interns News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Brigada Eskwela 2026 matagumpay na inilunsad sa mga paaralan ng Brooks Point. MHO Brooks Point nagsagawa ng purong kalusugan activity sa Sitio Pangatleban. Skills Development Program ipinatatag ng LGU sa pamamagitan ng Wellness Massage Training. Mayor Benedicto pinangunahan ng Civil Society Organization Meeting. LGU Brooks Point nilagdaan ng mga kontrata para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Solid Waste Management Program ng Brooks Point sinuri sa semi-annual board meeting. Mga opisyal ng bayan nakiisa sa stakeholder initial visit ng VP SAT. Eco-Brick Training para sa tupad beneficiaries isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Stockpiling Program mas pinatibay ng LGU Brooks Point. At Mayor Benedicto nakiisa sa SK Gabi ng Pagkilala sa Barangay Mainit. Magbabalik ang LGU Spes Interns News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Brigada Eskwela 2026 matagumpay na inilunsad sa mga paaralan ng Brooks Point. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni LGU Spes Interns News Reporter Hansel Lucianco. Balitang Bayan! Nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela 2026 sa iba't ibang paaralan sa bayan nitong June 1, 2026. Kabilang sa mga paaralang nagsagawa ng programa ang Governor Alfredo A. Abueg Senior National Technology Vocational Memorial High School, Danadjo Elementary School, Brooks Point National High School, Brooks Point Central School at Rafael R. Istrandan Elementary School. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga guro, magulang, mag-aaral, volunteers at iba't ibang sektor ng komunidad na nakiisa upang ihanda ang mga paaralan para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Sa pamamagitan ng Brigada Eskwela, nagsagawa ng paglilinis, pagkukumpuni, pagpipintura at iba't pang mga gawaing pang naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga silid-aralan at pasilidad ng paaralan. Ipinakita ang mga kalahok, ang diwa ng bayanihan sa pagtutulungan upang makalikha ng ligtas, maayos at kaaya-ayang kapaligiran para sa pag-aaral ng mga kabataan. Patuloy namang sinusuportahan ng pamahalaan ng bayan ng Brooks Point ang mga programang pang-edukasyon na naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon, kapakanan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng paaralan, komunidad at lokal na pamahalaan. Mas napagpatibay ang paghahanda para sa isang matagumpay at produktibong taon ng pag-aaral. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Hansel D. Lucianco, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Hansel at sa Balitang Pangbayan.
MHO Brooks Point nagsagawa ng puro kalusugan activities sa Barangay Pangatleban. Para sa detalye, narito si LGU Spes Intern News Reporter Myra Nisa Tatali. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ng Municipal Health Office ng Brooks Point puro kalusugan activity bilang bahagi ng pangdiriwang ng malaria awareness sa Sitio Pangatliban, Barangay Ipilan noong May 21, 2026. Layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng komunidad tungkol sa pag-iwas sa malaria, pagpapanatili ng malinis na kapaligiran, maagang pagpapasuri at paggamot at sama-samang pagkilos para sa pangangalaga ng kalusugan sa mamamayan. Sa pangunguna ni Municipal Health Officer Dr. Lovely R. Sotoza, dinaluhan ang programa ng mga opisyal ng Barangay Ipilan sa pamumuno ni Punong Barangay Nadsmil Basil, mga barangay health workers, human resources for health personnel, malaria service providers, spraymen at tinatayang 200 family mula sa komunidad sa pamamagitan ng mga impormasyon at serbisyong hatid ng aktibidad. Higit na napalakas ang kamalayan ng mga residente hinggil sa kahalagahan ng pag-iwas at maagap na pagtugon laban sa malaria. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang MHO sa lahat ng naging katuwang sa matagumpay na pagsasagawa ng programa. Kabilang ang Philippine Shell Foundation Incorporation at si Ms. Samantha Bernardo para sa kanilang patuloy na suporta sa mga hakbangin kontra malaria. Sa patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga partner organizations at mga komunidad, mas napagtitibay ang adhikain ng Brooks Point na mapanatiling ligtas, malusog at malaria-free ang bawat pamayanan. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Meranisa A. Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Myra. Susunod, Skills Development Program pinatatag ng LGU sa pamamagitan ng Wellness Massage Training. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni LGU Spes Interns News Reporter Cherry Joy Imperial. Balitang Bayan. Formal na binuksan ngayong araw ng Lunes, June 1, 2026, ang Wellness Massage Community-Based Training sa God Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Layunin ng programa na mabigyan ng karagdagang kaalaman at kasanayan ang mga kalahok upang magkaroon sila ng oportunidad sa kabuhayan at mapalawak ang kanilang kakayahan sa larangan ng wellness massage. Ang pagsasanay ay isinagawa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Brooks Point School of Arts and Trades, Municipal Persons with Disability Affairs Office at Gender and Development Office ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Bahagi ito ng patuloy na advokasya ng pamahalaang bayan na maghatid ng mga programang nakatuon sa community empowerment, skills development, at inclusivity para sa iba't ibang sektor ng komunidad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng mga programang pangkasanayan bilang daan upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan. Pinahayag din niya ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa mga inisyatibong nagbibigay ng oportunidad para sa pag-unlad, kasanayan at kabuhayan ng mga mamamayan sa Brooks Point. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Cherry Joy M. Imperial, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Cherry. Mayor Benedito, pinangunahan ng Civil Society Organization meeting. Alamin natin ang buong detalye mula kay LGU Spes Intern News Reporter Donel John Mansim. Balitang Bayan. Pinangungunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang isinasagawang Civil Society Organization meeting sa conference room ng New Municipal Building sa Brooks Point, Palawan nitong Hunyo 2, 2026. Dinaluhan ito ng mga kinatawan ng iba't ibang organisasyon upang talakayin ang mga usaping may kaugnayan sa pagpapaunlad ng bayan at pagpapalakas ng partisipasyon ng mamamayan sa lokal na pamamahala. Sa pagpupulong, tinalakay ang mga programa, proyekto at mga mekanismo ng pakikipagtulungan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga civil society organizations. Layunin nitong mapalawak ang pakikilahok ng mga organisasyon sa mga gawaing pangkaunlaran at matiyak na ang mga programa ng pamahalaan ay mas magiging angkop sa pangangailangan ng komunidad. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang mahalagang papel ng mga CSO bilang katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyo at pagsusulong ng mabuting pamamahala. Sa pamamagitan ng patuloy na koordinasyon, inaasahang mas mapagtitibay ang mga samahan ng LGU at mga stakeholder tungo sa mas maunlad at mas inklusibong pamayanan. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Donel John Mansim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Donel. Samantala, LGU Brooks Point nilagdaan ang mga kontrata para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Narito ang ulat ni LGU Spes Interns News Reporter Jaire Ismali. Balitang Bayan.
Formal na nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ilang kontrata para sa pagpapatupad ng mahalagang proyektong pang-infrastruktura at serbisyong pampubliko sa iba't ibang bahagi ng bayan. Kabilang sa mga ito ang construction ng mini covered court sa Paratungon East Elementary School sa Barangay Pangubilyan, pagtatayo ng display center na may comfort room sa Barangay Salugon, pagkumpleto ng welcome arc sa Barangay Kalasagin at paglalagay ng 250 KVA generator sa Brooks Point Public Market. Layunin ng mga proyektong ito na mapabuti ang mga pasilidad na magagamit ng mga mag-aaral, residente, negosyante at mga bumibisita sa bayan. Inaasahang magsisilbing ligtas at maayos na lugar ang mini covered court para sa mga gawaing pang-edukasyon at pampalakasan. Habang nakakatulong naman ang display center sa pagpapalakas ng lokal na kabuhayan sa pamamagitan ng pagpapakita at promosyon ng mga produktong gawa ng mga mamamayan. Samantala, inaasahang magtitiyak ang bagong generator ng tuloy-tuloy na operasyon ng papublikong pamilihan sa panahon ng pagkawala ng kuryente, habang magsisilbing simbolo ng pagkakakilanlan at maayos na pagtanggap ang welcome arc para sa mga pumapasok sa munisipyo. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ang mga proyektong ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon ni Mayor Benedito na mapaunlad ng infrastruktura at mapalapit ang mahalagang serbisyo sa mamamayan para sa pangmatagalang benepisyo ng buong komunidad. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Hairi B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Hairi. Susunod, Solid Waste Management Program ng Brooks Point, sinuri sa semi-annual board meeting. Balitang hatid sa atin ni LGU Spes Intern News Reporter Hansel Losianco. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Municipal Solid Waste Management Semi-Annual Board Meeting ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point ngayong ikalawang araw ng Hunyo 2026 sa Mayor's Conference Room, second floor ng New Municipal Hall Building sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, kasama ang mga miyembro ng Municipal Solid Waste Management, staff at iba pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Kabilang din sa mga dumalo sina Municipal Administrator Edgar Lacandazo, Sangguniang Bayan Member Honorable Tad Balian, Solid Waste Management Officer Leo Malong, Municipal Tourism, Culture and Arts Officer Arlen Piramide, Municipal Planning and Development Coordinator Maria Corazon Tenebro, at ilang uniform personnel. Tinalakay sa pagpupulong ang accomplishment report ng Solid Waste Management Office mula Enero hanggang Mayo 2026. Kabilang mga programang naisakatuparan ang mga naging tagumpay at mga hamong kinaharap sa pagpapatupad ng mga proyekto at aktibidad kaugnay sa solid waste management sa munisipyo. Bukod dito, pinag-usapan din ng mga miyembro ng board ang iba pang mahalagang isyo at concerns na may kaugnayan sa tamang pamamahala ng basura, pangangalaga sa kapaligiran, at pagpapalakas ng mga estratehiya upang higit na mapabuti ang pagpapatupad ng ecological solid waste management programs ng bayan. Layunin ng pulong na mapanatili ang kalinisan, kaayusan at pangangalaga sa kalikasan habang patuloy na isinusulong ang mga programang makakatulong sa kapakanan ng mamamayan ng Brooks Point. Mula sa LGU Interns, ako po si Hansel D. Losianco, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Hansel. Samantala, mga opisyal ng bayan nakiisa sa stakeholder initial visit ng BPSAT. Narito ang ulat sa atin ni LGU Spes Interns News Reporter Myronisa Tatali. Balitang Bayan. Nakiisa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano sa isinagawang stakeholder initial visit ng Brooks Point of Arts and Trades noong June 1 sa God Building, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan. Layunin ng aktibidad na palakasin ng ugnayan at pakikipagtulungan ng institusyon sa mga stakeholders at enterprise partners, makapagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga mag-aaral at mamamayan ng bayan. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon sa pagpagitan ng BPSAT, mga ahensya ng pamahalaan, organisasyon at pribadong sektor. Binigyang diin na ng sama-samang pagkilos sa pagsusulong ng mga programang pangkabuhayan, skills training, oportunidad sa trabaho at iba pang inisyatibong nakatuon sa pagpapaunlad ng komunidad. Ipinakita ng aktibidad ang patuloy na pagsisikap ng BPSAT na makabuo ng makabuluhang pakikipag
makipag-partner para sa paglinang ng kakayahan at pagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayan sa suporta ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at iba't ibang katuwang ng sektor. Inaasahang higit pang mapalawak ang mga programang magbibigay daan sa isang mas maunlad na progresibong kinabukasan para sa bayan. Mula sa LGU Spes and Turns, ako po si Meranisa A. Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Myra. EcoBreak training para sa tupad beneficiaries isinagawa sa bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni LGU Spes Intern News Reporter Cherry Joy Imperial. Balitang Bayan. Sumailalim ang mga tupad beneficiary sa hands-on skills training, plastic bottle eco-brick making nitong araw ng Lunes, June 1, 2026 sa Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ng Municipal Public Employment Service Office ang aktibidad sa ilalim ng programang panghanapbuhay ng pamahalaan na sinusuportahan ng LGU Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang bahagi ng advokasya ng bayan sa kalikasan at community development. Layunin ng pagsasanay na itaguyod ang tamang waste management at environmental awareness sa pamamagitan ng pag-convert ng mga pinaglumaang plastic bottle at recyclable materials tungo sa eco-bricks. Bukod sa paglinang ng praktikal na kasanayan, pinalakas din ng aktibidad ang pagtutulungan, disiplina at aktibong partisipasyon ng mga benepisyaryo sa proteksyon ng kapaligiran. Ayon sa pamahalaan, patuloy na isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mamamayan habang itinataguyod ang responsabling pangangalaga sa kapaligiran. Mula sa LGU Spes Intern, ako po si Cherry Joy M. Imperial, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Cherry. Samantala, MDRMO Food Stockpiling Program mas pinatibay ng LGU Brooks Point. Narito ang ulat ni LGU Spes Interns News Reporter Donel Jan Mansing. Balitang Bayan. Formal na nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kontrata kasama ang PJMP Trading and Construction para sa procurement ng iba't ibang supply na gagamitin sa food stocking at prepositioning activity ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRRMO. Isinasagawa ang contract signing ngayong June 2, 2026 sa Municipal Lobby sa Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin ng proyekto na tiyakin ang sapat na supply ng pagkain na maaari agad na maipamahagi sa mga residente sakaling magkaroon ng kalamidad at iba pang emergency sa sitwasyon sa ikalawang quarter ng taon. Bahagi ito ng patuloy na paghahanda ng pamahalang bayan upang mapalakas ang kakayahan ng munisipyo sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad sa panahon ng sakuna. Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinagtitibay ng LGU Brooks Point ang pangako nito na pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mamamayan sa pamamagitan ng maagap at epektibong disaster preparedness. Patuloy ring isinusulong ng pamahalang lokal ang mga hakbang na matitiyak na mabilis na pagtugon at sapat na suporta para sa mga residente sa oras ng pangangailangan. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Donel Jan Mansim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Donel. At Mayor Benedito, nakiisa sa SK Gabi ng Pagkilala sa Barangay Mainit. Balitang hatid sa atin ni LGU Spes Intern News Reporter Hairi Ismali. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Gabi ng Pakilala 2026 at KK Assembly Day na ginanap sa Barangay Mainit, Brooks Point, Palawan noong Sabado, Mayo 30, 2026. Nakiisa rin sa programa ang mga kabataan, mga opisyal ng barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Lizel B. Bacquiao at mga residente upang ipagdiwang ang mga natatanging kontribusyon ng mga miyembro ng komunidad at higit pang mapalakas ang partisipasyon ng kabataan sa mga gawaing pangkaunlaran. Layunin ng programa na kilalanin ang mga individual na nagpakita ng kahusayan at dedikasyon sa kanilang komunidad. Gayon din ang pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga kabataan sa pamamagitan ng Katipunan ng Kabataan Assembly. Naging daan din ang aktibidad upang maipabatid ang mga programa at proyektong nakatuon sa kapakanan at pag-unlad ng sektor ng kabataan. Sa kanyang mensahe, binigang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng kabataan sa pagpapaunlad ng kanilang barangay at ng buong bayan. Tiniyak din niya ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa mga inisyatibang naglalayong mapalakas ang kakayahan at boses ng kabataan tungo sa mas maunlad na Brooks Point. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Hairi B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Hairi. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Ren Siason.
At ako naman po si Kyra Maylim. Kami po muli ang LGU Special Program for Employment of Student Reporters o ang LGU SPES News Reporter na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po ang Talakayang Bayan. Abangan po natin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. A month ago ay sinimulan po natin ang kauna-unahang Brooks Point Annual Sports Festival dito sa bayan ng Brooks Point, kung saan nagsama-sama ang mga manlalaro sa ating bayan at sabay-sabay nating in-embrace, in-enjoy ang mga sports na talaga naman pong may enjoy ng bawat isa. Ngayong araw po ay makakasama po natin ang isa sa mga magigiting na sangguniang bayan members dito sa ating bayan. And of course, the proponent of this Brooks Point Annual Sports Event. Mapalad po tayo sapagkat sabay-sabay po nating i-welcome ang ating SB member at proponent ng Brooks Point Annual Sports Festival, Honorable Stalwart Joseph M. Benedito. So yan po, SB Watwat, magandang umaga po at welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Magandang umaga rin kay Jong, sa lahat po ng mga taga-subaybay, taga-pakinig at taga-panood. Magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre salamat po sa pagkakataon na ma-invite po tayo dito at makapanayam. So yun, it's been an honor po for the very first time na ma-interview ko po ang nag-iisang SB Watwat Benedito. So and sir, maraming salamat po. Alam po natin na napaka-busy po ninyo sa dinami-dami po ng mga activities po ng ating bayan. At talaga naman pong nabigyan nyo po ng priority and at the same time ng highlight itong Youth and Sports Development as part of the Hearty program of our Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Nakaraan po na interview natin si admin sa pagsisimula po ng activity na to bilang sports coordinator ng ating bayan. Ngayon naman po bilang proponent, gusto po namin matanong po kayo, makamusta po kayo at makausap, especially ongoing po yung programa po natin na ito. So tatanungin po natin, kayong kasalukuyan pong ginaganap ang ating Brooks Point Annual Sports Event. Kamusta po ang naging takbo ng aktibidad base po sa inyong obserbasyon bilang isa sa mga nagsusulong nito? Siyempre po, alam naman po natin na napaka-active po ninyo, na bumibisita po kayo sa mga events. Kamusta naman po yung takbo po nito? So thank you sa katanungan. Just to give an update lang din, may mga events, may mga sports events na natapos na, meron pang ongoing at may mga isasagawa pa rin. So sa nakita natin, kasi tayo naman lagi tayo pupunta sa mga events. Maganda yung naging takbo nung mga events, pero syempre there's always a room for improvement naman. Pero nakakatuwa na makita na nag-e-enjoy yung mga kabataan, na sila ay natututo at gayon na rin makita natin na buhay talaga yung participation nila. Hindi po nila kasi titignan yung kung gaano kalaki o magkano yung premyo. Actually. Ang gusto talaga nila makapaglaro, makapag-participate at sa totoo lang kung para makita natin kung gaano talaga kabuhay yung participation dito sa event natin, may mga ibang bayan din na sumasali sa mga ilang events, so buhay na buhay yung participation at masaya ang buong bayan ng Brooks Point. And it's a good thing po na parang inaalaw po natin ng ibang bayan to participate on our events as well. Kumbaga parang hindi lang siya nagiging event natin, kung hindi we invite partners and other collaborations with the different municipality. So in a way, nabibigyan po natin ng highlight yung mga kabataan. As you mentioned po kanina, kayo po yung proponent ng Ordinance Number 14-2026 o Municipal Sports Month. Ano po ang naging inspirasyon po ninyo upang isulong ang ganitong ordinansa para sa bayan ng Brooks Point? Sa
sa inspirasyon ko, no, syempre ang lahat ng kababayan natin na sports enthusiast, Yes. yung talagang mahilig sa sports, lalong-lalo na yung kabataan, at syempre yung mga atleta ng bayan natin. No? At yun nga, no, gusto kong maipakita at maramdaman no, ng bayan natin na yung sinasabi natin, inclusivity. Yes po. So yung parang na dapat lahat kasama, as much as possible ay walang may iwan. Apo. So, yun yung inspirasyon natin, no? At makita rin natin sa akin, no? Kasi maraming dati nagsabi na bakit isang event lang Apo. yung pinopokusan natin, but hindi yung iba. Parang, syempre, yung iba na left out. Yes So, po. naging inspirasyon natin yun, no, na dapat inclusive talaga ang programa ng Brooks Point. At gayon din, no, nakakatuwa kasi yung mga barangays, talagang todo ang suporta nila. So hindi na titignan yung kompetisyon. So makita natin na yung programa, yung kahalagaan nito ay pinagtitibay niya yung bayan natin at nagsama-sama talaga yung bayan natin. Napakaganda nung sinabi ni SB Watwat po kanina, no? Na parang, kumbaga sa ngayong taon na meron tayong event na Brooks Point Annual Sports Festival or yung parang Municipal Sports Month, na parang hindi lang tayo nagfo-focus sa isang sports. Siyempre may mga nakikita po tayong sports dito na hindi naman kadalasan natin na bibigyang pansin. And of course, I would like to highlight there yung pickleball. Kasi kumbaga parang yung pickleball ay umuusbong siyang sports dito sa Pilipinas. Ina-embrace na siya ng mga cities and now it's a good thing na nagkaroon ng team dito at nag-organize sila at I believe sobrang happy nila po SB Watt na parang nakapag-conduct sila ng ganito at nare-recognize sila as a group and as a sports as well. Yun, kumbaga parang hindi lang, totoo ngayon, hindi lang po tayo nag-focus sa isang sports. Kasi naniniwala po ba kayo, SB Watt, na maraming mga magagaling na players dito sa bayan ng Brooks Point? Sa kada ikot ko lahat, no, sa mga events, nakita ko na maraming may potential, maraming may mga skills talaga, talents. Ang kailangan lang talaga nila, no, ay tamang platform at regular na programa. Kaya nga sa ordinansa natin ay in-institutionalize na natin. No? So, kada taon na natin gagawin. So, kasi mapansin nyo rin, no, sa karamihan kasi hindi naman sa negative, no, sa karamihan sa LGU kasi ang pinopokusan nila minsan yung kung saan yung maraming tao. Okay kung po, saan yung malakas maghatak ng tao na event. So, makita naman natin na may mga ganong sports talaga at given naman talaga yun. No? Pero yung gusto kong maramdaman ng mga tao, yung inclusivity na talagang dapat lahat mapansin at dapat lahat kasama. Sobrang ganda nung ganun kasi kumbaga in a way hindi lang na-focusan talaga yung yung kung ano mang sports po na yon kasi nothing bad against it, 'di ba po? Kumbaga parang syempre parang kung may mababasa nga tayo sa mga comments sa MIO ganyan na paano naman po yung sports na ganito, at least ito po natugunan natin kung ano yung hinahanap ninyo, yung nire-request ninyo, and of course, and at the same time, natitik natin ang advocacy ni Mayor sa kanyang Hearty program na napapaigting pa natin ang mga activities sa youth and sports development. And of course, doon, kumbaga parang nakikita natin yung mga players na may potential na kapag, sabi natin, in a way, kapag may mga competitions outside, we know kung sino yung ipapadala natin at yung parang magre-represent din sa bayan ng Brooks Point. So bilang isa po sa nangunguna sa mga advokasiyang ito, ano po ang pakiramdam po ninyo kapag nakikita po ninyo aktibong nakikilahok at nag-e-enjoy ang mga kabataan? I believe hindi lang mga kabataan po, pati na rin po yung mga adults and all genders, all ages, different sectors po. Dito sa community natin sa nasabing sports festival, ano po yung nafe-feel po ninyo? Siyempre po, no, bilang SB member and also yung author nga, no, kami naman talaga bilang mga konsehal ng bayan, nahalal naman kami. Isa sa mga core functions namin ay siyempre yung legislation. Yes po. Talagang gumawa kami ng mga resolusyon, mga ordinansa. At iba yung tuwa, no, pag yung isang panukala na author mo ay nasa papel lang, ay ngayon naging totoong programa na. At ito ay nararamdaman na at napapakinabangan na ng mga kababayan natin. Kaya nagpapasalamat tayo, no, kay Mayor June sa executive level, sa mga kay Admin Ed, sa mga department heads, no, na pina-implement nila yung ordinansa. Kasi kung di dahil sa implementasyon nila,
ay magiging isang papel lang yung ordinansa. And we pray po na sana tuloy-tuloy po talaga siya. Nawa hindi mawala ang momentum natin na may ganito na nasimulan natin. Nag-enjoy yung ang mga players natin only to find out next year wala na. So, we pray and we best hope na sana tuloy-tuloy po siya in the following year. Kasi syempre, alam naman natin na sobra talagang daming mga players dito sa bayan ng Brooks Point. And inclusivity-wise, it's a proper time for us to give them a platform. Yung ng ating pamamahalaang lokal na bayan ng Brooks Point para sa kanila. Nang ma-enjoy nila and mas mahon pa yung sportsmanship, camaraderie nila sa bawat isa. So tingin niyo po, paano nakakatulong ang ganitong klase ng aktibidad hindi lamang po sa sports development kundi pati sa disiplina, kalusugan at pagkakaisa ng mamamayan? Syempre, mahalaga ang programang ito. Pagdating naman sa sports development, gaya ng sabi natin nung una, na may opportunity at pagkakataon yung mga kabataan, yung mga kababayan natin na ma-enhance yung skills nila and also ma-develop yung skills nila. Pagdating sa disiplina, syempre, ang natututo sila sumunod sa rules. Yes, totoo. At lalong-lalo na hindi nila titignan yung competition. Although, syempre, given ang competition, no? Pero ang pinaka-importante sa kanila ay kung paano nila i-respeto at tanggapin kung ano yung resulta ng mga resulta ng mga laro. So, sa kalusugan naman, gaya ng una, nung nasabi mo rin no, na hindi lang ito para sa kabataan. May mga age bracket na mas mataas, naka-open category. So, may mga 40 up, mga ganito. May marami rin sumali talaga na sports enthusiast lang kahit medyo mataas na edad. Sa kalusugan, syempre, importante yun na physically active sila. At exercise rin nila, no? So, naging health conscious rin sila. Kaya sila sumasali dahil gusto nila na para sa kalusugan. Mga pawisan, ganyan. So, very important yung kalusugan. At sa pagkakaisa, syempre, yun ang yung participation from barangays, yung pamilya nila, mga volunteers, mga supporters, ay pinagbubuklod ng sports. Makita natin na nagsama-sama sila dahil sa sports. So, hindi lang siya laro, hindi lang rin investment sa kabataan, pero very important yun sa community spirit ng bayan ng Brooks Point. Kumbaga parang in terms of the unity and pagkakaisa po, no, parang may mga sports activities dito, especially yung mga group events na nire-represent nila yung barangay nila. And of course, ganun din po, pinapasalamatan din po natin yung mga punong barangay and the barangay councils and of course, yung mga taong sumusuporta sa mga activities na to para makapag-join sila at makapag-participate and to represent their barangay as well. Nakakatawa yung suporta ng mga barangays, mga council nila. No? Kasi yung nag-opening, kahit yung makadalaro ng mga team nila, talagang sila yung nagko-coach, sila yung nag-aalalay. So, ganun talaga yung... In a way, competition siya, pero it's a healthy competition kasi we are, we are in the same municipality. Kumbaga, at the end of the day, nasa isang bayan tayo, yung competition na to, mawawala rin to. At least, napapakita natin kung paano natin suportahan yung mga nire-represent natin o yung mga nagre-represent sa atin. Meron po ba kayong nakikitang aspeto ng sports activity na to ngayong taon na nais nyo pa pong palawakin o mas mapaganda pa po sa mga susunod pang taon? Meron naman. Yun nga, sabi ko nga, there's always a room for improvement. Yes po. Pero nais natin sa ordinansa na yan na hindi lang puro laro ang gagawin. Mas gusto natin na mas palawakin talaga yung suporta ng LGU para mas ma-develop yung mga skills at yung talent sa mga kabataan natin and para mag-groom yung mga athletes natin and also yung future athletes natin sa mas mataas pa na uri ng kompetisyon. Hindi lang sa sportsman, hindi lang sa bayan ng Brooks Point, kundi sa Palawan at kung sakali, regional o sa pambansa. National level. Siyempre, ang una, kung sa annual sports month, gusto ko sana mas lumawak pa yung suporta natin sa lahat ng sports. Kasi may mga ilan na sports talaga na hindi pa nasama. Although hindi naman yun yung intention ng LGU. Kasi siyempre, given na yung limited ngayong pondo, limited yung manpower. Kasi we're starting pa rin lang naman po. Ito nga yung parang one step at a time kung sabihin natin na at least nakasimula tayo. So, na may
yun na nga, ito ay taon-taon natin gagawin. So may mga events na hindi nasama, not sure naman na next year isasama sila, no. So yun, suporta sa lahat ng sports talaga. Mas bigyan ng suporta. Yes, So may suporta na rin naman. Pangalawa, no, yung mas bigyan din ng suporta sana yung sports equipment. Okay po, Yun. yeah. So syempre may mga kakulangan pa doon para yung mga tuloy-tuloy yung laro nila, tuloy-tuloy yung may magamit sila. Apo. Yung investment din kasi natin yun yung sa sports equipment. Na kahit hindi lang sports festival, Oo. ay may magagamit sila, may hiraman sila, Mahihiraman sila. dito sa ating LGU. Kahit- Siyempre, anytime naman po, di ba po? Pwede. Practice sila, ganyan. Tapos mas suporta sa sports facilities. Although syempre sila Mayor Jun naman no executive level, may mga initial steps na. Actually nagla-land banking na sila sa sports complex. Okay, nabalitaan ko nga po. nabalitaan Apo. niyo. So maganda 'yon, magandang panimula 'yon, no. Land banking na sila para doon itayo yung sports may mga sports facilities na. And also this year din ata yung teen center. Yes. Sa may event Apo, center. apo. So doon yung mga facilities sa mga indoor games like badminton, futsal, Yes, table po. tennis, Apo. mga chess, mga gano'n. So may makita natin mga initial na support na rin naman no, sa sports equipment and sports facilities, pero yun nga mas palawakin pa natin at kami naman na sa Sangguniang Bayan ay buwang suporta sa kanila, Yes. lalo sa pagbibigay ng pag-aaproba na mga kailangan nila mayor na pondo. So, Apo. nandiyan naman suporta namin. No. Yung pangatlo naman, yung sabi ko, no, yung hindi lang ito annual sports festival. Yung sa ordinansa, no, makita natin at yun naman ay hangarin talaga natin, no, yung maimplementa yung sports development program ng Apo. Brooks Point. Na vision ko lang din na sana, alam ko naman na hindi agad-agad Apo, na mangyayari. No. Pero yung mangyayari kasi, sana isa sports development program natin, no, yung sinasabi natin na grassroots sports yes. development. Kumbaga simula sa barangay habang bata pa habang Apo. maaga pa ay i-develop na natin yung mga kabataan natin. So sana no, alam ko kaya naman ng Brooks to no, na mag-hire sila, mag-employ tayo ng mga trainers kada sports event. Then ang gagawin talaga nila, mag-focus sila sa ating sports development Apo. program. Bababa sila sa kada barangays. They will conduct a sports clinic, Yes, po. sports training. For the whole year, i-schedule lang nila kada barangay. Apo. Ganon din, no. Ang mangyari, i-train nila lahat, mga kabataan. Then, pagdating na ng sports month, sasali Doon na lahat sila doon. mag-ano, magkikita-kita So, lahat. pagdating pa lang sa sports month, syempre, for the whole year, ni-schedule nila na i-train, mag-train sila, mag-conduct ng training and clinics kada barangays. Makita kagad, ma-identify kagad natin yung sino yung may mga potential na Apo. maging athlete ng bayan ng Brooks Point na para mas ma-representa tayo sa mas mataas na uri ng kompetisyon. So, yun yung isa natin na sports development program. And also, syempre, para ma-equip din yung mga trainers, meron din tayo, nagkakaroon din tayo ng coaching staffs and Apo. yung coaching development skills. So, and training development skills para mas equip naman yung pag-handle nila sa mga pagtitrain nila and also sa pag-handle ng mga event. Yes po. Napakaganda po ano. Talaga naman So, po. hindi lang siya yung laro lang na Yeah. Apo. may nakasaad din sa ordinansa yun na may mga sports development program tayo. Apo. Yun, Napakaganda yung support ni Mayor June and of course ng mga Sangguniang Bayan members sa welfare ng mga kabataan at hindi lang kabataan lahat ng mga athletes natin kasi even yung mga adults natin, even the LGU employees, minsan sumasali tayo sa mga civil service events, ganyan, may mga fun run na kaya nating manalo. So yung ganito, a little step, siyempre, ang sabi nga nila, ang mga kabataan ay pag-asa ng bayan. Yung mga bata na yan sila din yung magiging future leaders din ng bayan ng Brooks Point. And of course, we need someone na parang enthusiastically inclined sa sports. Kasi, kumbaga, parang in a way, siyempre, kailangan natin ng yung
magbibigay din, magpapatuloy ng legacy ng ating pamahalaang bayan dito sa Brooks Point. So, syempre, pasalamat din po kami sa inyo for authoring this ordinance, and at the same time, syempre, pasalamatan din natin ang ating punong bayan, si Honorable Cesario R. Benedito Jr. Thank you so much po, Mayor. So, before we end this interview, ano naman po ang mensahe po ninyo, SB Watt, sa ating mga atleta, kabataan, at sa buong sambayanan ng Brooks Point tungkol sa kahalagahan ng sports at sa aktibong pamumuhay natin? Thank you sa pagtatapos. Syempre sa mga kababayan natin, lalo na mga kabataan, ay patuloy lang kayo sa pag-abot ng pangarap ninyo. Kung ang hilig nyo naman ay sports, walang masama dyan, dahil napakagandang advokasya o napakagandang pangarap yan sa palakasan. So patuloy lang kayo sa pag-abot ng pangarap ninyo, magtiyaga, maging disiplinado. At tandaan ninyo na hindi lang pagkapanalo ang kahalaga ng sports, kundi hindi lang manalo ka o matalo ka. Ang importante kung paano mo pinakisamahan, kung paano ka nakipagkaibigan, at kung paano mo nirespeto yung mga katunggali mo. Kasi kung yun talaga yung karakter mo, yun talaga yung inuna mo, tiyak na malayo yung marating nyo pagdating sa sports. And also sa lahat ng mga magulang, barangay councils, barangay capitans, sa lahat ng mga nagsumuporta sa event natin ng Annual Sports Month, ay maraming salamat, dahil kung hindi dahil sa inyo ay hindi magiging matagumpay at may sa katuparan yung ating Annual Sports Month. So, yeah. Maraming salamat po, SB Watt. Before po natin tapusin, may tatanong lang din po akong simple question na natanong ko rin po kay admin. Ano po ang favorite sports ninyo? Aside sa basketball? Hindi, ang basketball, sumasama lang ako. Okay. So, ano pang favorite sports ninyo? Ako kasi atleta rin ako dati. Talaga po? Okay, sige, I like this. Atleta Go, rin. share nyo po. Pero that's 2006. Elementary days ko. Days. Player ako ng shot put and table tennis. What is shot put? Yung binabato ng Sorry, hindi ko alam. Parang yung malaking bilog ba yun? Shot put pala. Hindi pala yung javelin. Yung javelin yung stick. Okay. Ang sa akin, nung time na yun, kahit pa paano naka-regional din naman. Okay, perfect. So, ping table tennis, discus throw, tsaka shot put. Yung plato. Yung disc. Okay, sorry, hindi talaga ako into sports. Kasi dati malaki ako. Kaya naman malaki. Pero dati mas malaki ako. Pag yung elementary days ko, ako yung laging last sa pila. So malaki ka. Malaki ako dati. So yun naging laro ko. Okay. So may para rin kahit pa. That's interesting, no? Atleta rin tayo. Okay. Kaya alam natin yung mga yung struggles ng mga atleta. Okay. So, yun, syempre, narinig natin ng mga Hindi ko alam. Natutuwa ako kasi nga, kwento ni Admin, admin, i-reiterate ko na ang sports niya daw, kung hindi basketball, ay billiards. Si Admin magaling sa billiard. Oo. So, kumbaga parang, that's nice, no? Kasi kumbaga parang, we see you sa mga basketball events dito without us knowing na syempre the general public know po na parang you are into other sports na hindi siya super duper common. Syempre mga common yung mga group games, 'di ba? Basketball, shot put, discus throw. Discus throw. Yes, ayun po. Table tennis. Yes. Mga laro talaga natin. That's interesting. Thank you so much po, SB Watt, sa panahon po na binigay po ninyo sa aming programa na impormasyon ng bayan para sa lahat. And of course, katuwang nyo po ang Municipal Information Office sa pag-deliver and of course, pagka-cover po ng mga events po na to. Maraming salamat po, SB Watt. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Ito na naman po, makakasama na naman po natin ang ating paboritong bisita sa ating Municipal Information Office programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. And of course, I believe na nandito yung kanyang suporta and of course, nabibigay niya po ng magandang explanation ng ating mga katanungan. And of course, we know that every month of June ay sineselebrate natin ang Baragatan
Festival. And now, syempre, para mas malaman po natin ng ilan mga ideas patungkol dito, sabay-sabay po nating i-welcome ang ating overall Vice Chairperson ng Unified Committee for All Municipal Wide Events, Sir Jiro Ibrahim III. Yes, hello Jong, Sir Jong, and of course sa lahat ng mga manonood and taga-subaybay ng mga programa ng Municipal Information Office. Magandang araw po sa ating lahat. Parang suki na ako ng MIO no, sa lahat Yes. ng mga activities natin. But I'm very glad to be here and to share yung mga relevant updates po natin sa mga kababayan natin. Maraming salamat po, Sir Jiro, kasi alam naman po na pagdating po namin dito sa kanilang opisina, marami pa pong mga sinasagot na calls ang ating bisita ngayon. And of course, tayo po ay pinaunlakan ng interview, kaya sobra po nagpapasalamat kami sa inyo at sa lahat po ng bumubuo ng Unified Committee for All Municipal Wide Events dito sa ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point. So yun, sir, no, sa darating na June 12 ay magkakaroon po tayo ng opening for the Baragatan Festival 2026. Para po sa kaalaman po ng ating kababayan, ano nga po ba yung Baragatan Festival at bakit ito mahalagang selebrasyon para sa buong lalawigan ng Palawan? And of course, syempre, para din po sa mga listeners natin na hindi pa po familiar, you may explain po kung ano yung rationale at para saan po ba ang Baragatan Festival? Yes, para sa lahat ng mga kababayan natin, ganun lalong higit sa mga turista, no, yung mga baguhan dito sa lalawigan ng Palawan. Yung Baragatan Festival, ito yung kumbaga magbaragat-bagat kita dito sa Palawan where we celebrate yung makulay nating kultura, yung harvest. Halos pinagbuo-buo po dito lahat ng konsepto ng mga festival sa iba't ibang munisipyo sa lalawigan ng Palawan po, no? Kung saan pinagdiriwang natin ang pinaka-context ng Baragatan ay yung mga tao. Okay. Pinagdiriwang natin yung makulay na kultura at pagsasamahan ng mga tao. Kaya naman, talagang tuwing buwan po yan ng June, ng Hunyo sa lalawigan ng Palawan ay abangan nyo kasi talagang halos taon-taon painggrande ng painggrande at pagarbo ng pagarbo yung selebrasyon ng Baragatan sa Palawan. And this time, talagang sobrang dami pong pinaghandaan sa pangunguna ng ating Provincial Governor, Governor Amy Roa Alvarez. Yan po, maraming salamat po for that context, no? So, syempre, ang Baragatan Festival para siyang, let's say, municipal meet, provincial meet, pero we are celebrating the culture, the talents of the people ng every municipality. There are 23 municipalities. Napakarami po nun. So, abangan natin, mag-enjoy po tayo sa Puerto Princesa starting po sa June 12, 2026. Ano po ang paghahandang ginagawa po ng ating lokal na pamahalaan para sa Paikilahok sa Baragatan Festival? Ano po ba yung mga sasalihan po natin? Ano po ba yung mga preparation po natin for that said festival? Yes, ayan. Sa mga kababayan natin, abangan nyo po kasi yung munisipyo ng Brooks Point ay talagang sinisikap na kung pwede lang lahat salihan natin, no? At talagang tuloy-tuloy po yung paghahanda natin simula pa nitong mga nakaraang buwan kung saan ay talagang abangan po ninyo at suportahan ninyo yung ating mga kalahok, yung ating delegato para sa ating basketball tournament. Meron po tayong entry para dyan na pinangungunahan ng ating SK Municipal Federation President. At kasali din po tayo sa ating Paantigwan sa Dalan kung saan dyan naman magtatagisan yung mga empleyado ng iba't ibang munisipyo para doon sa parang street dancing competition ng mga bayan, no? At yan ay pinangungunahan naman din ng ating Municipal Health Officer, Dr. Lovelyn R. Sotoza. At para naman sa iba pang mga aktibidad, syempre, talagang isa sa inaabangan din ngayong taon, yung Mutya ng Palawan. Yes. At talagang yung pambato natin ngayon, no, may very own mentee, isa sa mga kapatid-kapatid ko na trinain din natin. At talagang inaabangan natin yung kanyang paglaban para sa Mutya ng Palawan. Suportahan ninyo ang Mutya ng Brooks Point 2026, Miss Dali Sanchez, na siyang lalaban at re-representa. Magdadala po ng bandila ng Brooks Point doon sa ating Baragatan sa Palawan, Mutya ng Palawan 2026. At syempre, bukod pa dyan, puntahan din ninyo yung ating float, no? Yung ating, panoorin ninyo yung ating karo sa opening parade na gaganapin sa June 12. Makikita nyo po, tuloy-tuloy po ngayon kasama po sa mga gumagawa, hindi lang yung mga empleyado ng ating local government unit, kundi ganun din yung mga local artists po natin. Kabilang of course our very own Mr. Raylab Jan Arellado, na sila po yung team na gumagawa ng ating karo, ng ating float. Kasama po syempre ang atin pong municipal engineer na siyang nagsusupervise, Engineer Raul Quijano Jr., na siya po yung talagang nagche-check nung mga ginagawa po ng ating mga artist at nung atin pong mga kawani, no? So yan po yung sa ating float, ongoing din po yung preparation natin para sa booth
Sa mga pupunta sa Baragatan sa Palawan, bagamat expect traffic, of course. Yeah. Kapag Oo. nandun na po kayo sa provincial capital, bisitahin nyo rin syempre yung ating float ng Brooks Point. At aside doon, Sir Jong, meron din tayo syempre participation para sa Indakan sa Palawan. Okay po. Ang dala po ng BPHM or Brooks Point Hip Hop Movement ang atin pong bayan o ang seal ng Brooks Point bilang official representative. Abangan nyo rin yung tanghalan sa Baragatan. Meron ng 2 kategory ngayon. Yan po yung kinikilala natin dati na Palawan Pop Idol. Oh, okay. So ngayon, 2 na siya. Tanghalan sa Baragatan, Golden Voice, and tanghalan sa Baragatan, Timeless Voice, para naman dun sa mga 18 to 35 years old. Okay So, po. irerepresenta tayo dyan, of course, ng ating mga local artists, yung ating mga champions pagdating sa kantahan. Parang isa ka ata dun, Sir Jong, no? Di ko pinagkakalat eh. Yes. Hindi, joke lang. Yes, to be represented by, of course, Mr. Miriam Masjeril para doon sa okay. ating Golden Voice. And for the Timeless Voice category, to be represented by Miss Jonah Sanchez. Aside from that, ang munisipyo ng Brooks Point ay nagbibigay din ng suporta para doon sa Himig Likha for the songwriting competition, kung saan ay nire-representa naman po tayo ni Miss Mylene Bahandi. Kasama po ang kanyang partner doon po sa competition, no? At then, sasali din tayo, syempre, sa Festival Queen of Palawan, kung saan ang lalaban po dyan ay si Miss Nurhayan Camarin. Okay. No, isa rin sa mga dating lumalaban bilang mutya ng Brooks Point. I believe nag-title siya or runner-up siya Yes, sa previous I think mutya mutya ng ng Brooks Point. turismo or Yeah. ng kabataan. Oo. Opo. So, abangan nyo po yan sa ating Festival Queen competition. So, yung mga iba pang laban, boxing competition, Mobile Legends, lahat ng pwedeng suportahan ni Brooks Point ay sinuportahan po natin. Nagbigay din po ng tulong yung atin pong munisipyo para dyan. And hopefully, yung pinaka-importante, hindi lang yung tulong pinansyal, kundi yung maramdaman nila yung community spirit natin sa pagsuporta sa kanilang mga lalahukang patimpalak. Napakarami po na na-mention ni Sir Jiro. And of course, sa lahat po ng mga listeners po natin, it is an invitation for you na pumunta po tayo sa Puerto Princesa and to support our municipality as we dive or as we enjoy that festival itself. Kanina po, Sir Jiro, you've mentioned that i-represent ni Miss Dolly Sanchez ang mutya ng ang Brooks Point sa mutya ng Palawan. Laking chance na manalo, and we are hoping for a crown. Yes, this year. definitely. Kasi matagal-tagal na din, no? Talagang ilang beses na rin tayo trying to vie for the crown. And ang Brooks Point kilala bilang home of the Queens. And hopefully this time, we snatch the crown back and mabalik natin siya sa Brooks Point. Ano pa lang, no? Height requirements, check. Yes. So, alam naman natin na may mga recent dyan, pero tayo, exempted tayo dyan. So, we thank the existence of Miss Dolly and of course, the Brooks Point for trusting her in carrying the banner dito po sa ating mutya ng Palawan 2026. And of course, alam po natin na tuloy-tuloy po ang pagpapractice ng mga participants po natin para sa Rautan sa Dalan at saka sa Indakan sa Dalan. Tama po ba? So yun, we are very much thankful po sa mga participants natin, sa mga contenders natin, representative para dyan sa Baragatan Festival 2026. Igat natin yung panalo na yan. Yes, and of course, I failed to mention earlier, no, supportahan din natin, syempre, ang Abueg National High School na siya namang dadala ng ating watawat ng Brooks Point, no? Bilang patimpalak for the drum and lyre competition. And of course, yung mga Elders Association natin from Poblacion District 2, nalalaban naman sa Zumba competition. Okay. Talagang hindi na tayo kailangang mag-import pa. Yes. Kasi, kumbaga, we have these talents, we have these people na may mga kanya-kanyang talento Dito to sa express bayan and ng to Brooks represent the beautiful culture of the municipality of Brooks Point. Thank you for sharing that, Sir Jiro. Paano naman po sinusuportahan ng LGU Brooks Point yung mga kalahok po natin, mga performers at yung iba pang mga kanatawan ng bayan na makikibahagi sa Baragatan Festival ngayong taon? Kamusta naman po ang support ng ating punong bayan? Full support po si Mayor pagdating dito, sa totoo lang. Kasi tuwing may mga lumalapit na interested, no, we're actually very glad kasi sa mga dati po, sa mga nakaraang taon, usually yung LGU yung maghahanap kung magsa-spot kung sino yung mga ilalaban natin. But this time, we have confident, talented individuals na sila na yung lumalapit and try to ask for the endorsement of our local chief executive. Si Mayor very supportive. Talagang pag nakita niya na, okay,
malaki chance natin dito, mananalo to. And pinaka-importante is willing bang i-represent ang Brooks Point. So, nandyan na po yung tulong pinansyal. Actually, naipamigay na rin natin yung mga financial assistance natin para dun sa mga lumalaban. May mga late lang na na-endorse kasi late lang na nakapag-inform sa atin. Pero ongoing na rin yung pagproseso ng tulong pinansyal natin sa kanila. Of course, that is through the leadership of our municipal mayor, Mayor June Benedito po, no? Aside from tulong pinansyal, nandyan din po yung logistical assistance natin, kung saan ay tinutulungan natin sila pagdating sa mga pangangailangan nila, sa uniforme, sa sasakyan, at sa iba-iba pa pong mga pangangailangan logistically. Kaya naman po talagang kung suporta lang, buong-buo yung suporta. And we're really hoping na sana talagang marami tayong maipanalo sa taong to. We are praying for that win. Kasi napakasayang isipin na in that competition or in that festival, out of 23 municipalities, at least makakuha tayo ng panalo. Although hindi naman siya like competitive competition, nandiyan naman tayo at the end of the day para magsaya, mag-enjoy, to celebrate the beautiful culture of municipalities of Palawan, different municipalities of Palawan. Nandyan tayo to express our artistry. And of course, hindi po ito magiging posible without the support and the endorsement of the local government of Brooks Point. And we thank Mayor for that po. Maaari niyo po ba, sir, ibahagi yung mga schedule, yung venue, at yung tagal ng Baragatan Festival para po siya maging guide sa mga nais manood at makiisa sa nasabing selebrasyon? Yes. So yung mga schedule and venue natin may of course change from time to time. So we really suggest yung mga kababayan natin to follow the official Facebook page of Baragatan sa Palawan. And I think the Municipal Information Office will also be sharing the official updates, no? Bagamat yun ganun man ay pinapaalam na natin kaagad yung basketball tournament will actually start ahead of time before the opening sa June 12. So this June 5 po ay mayroon na tayong basketball tournament sa ating provincial capital. So pwede na kayong manood niyan. Sa June 12, dyan talaga magsisimula yung ating opening. Nandyan yung parada. Dyan ninyo abangan syempre yung nagagandahang mga float. Dyan ninyo tignan o bisitahin yung mga nagagandahang mga booth ng bawat munisipyo po, no. Meron tayo iba't ibang category, may mainland, may island category tayo para doon sa mga maglalaban-laban ng munisipyo. So, that's on June 12. At sa gabi noon, I think nandun yung sa sex bomb. Alam niyo, iba't ibang bisita po talaga ngayon. Sobrang dami, grabe. We would like to, of course, commend our provincial government, again, under the leadership of Governor Alvarez, no, na talagang grabe pinaghandaan po. Ang daming mga bisita, ang daming mga artista. Pasabog na handog para sa mga kababayan nating Palawenyo. Kaya naman po, abangan nyo po yan. That's from June 12 until June 23 po. Tuloy-tuloy po yung mga celebrations natin at yung mga pasabog po ng ating lalawigan. Ganda ng term na pasabog. Yes. And I think, syempre, yung sex bomb andyan. Alam naman po natin yung mga previous generation. Yan po yung mga P-pop nila noong panahon. And of course, may mga sikat din na artist na papunta dyan. To mention a aside few, from sex bomb. Ben and Ben. Yes, nandun din po para naman sa mga Ordinary. mas Gen Z natin mga kababayan. And of course, nandyan din po sila Coco Martin. Yes. Naiinggit ako, sobrang pasabog nung Baragatan Festival. So, ano pa bang hinihintay natin? Manood na po tayo sa mga different schedules. So, don't forget to follow the official Facebook page of Baragatan sa Palawan 2026 for you to be updated sa kanilang mga announcements. Bilang po pagtatapos, Sir G, ano naman po ang inyong paanyaya sa mga taga Brooks Point upang suportahan ang ating delegasyon at ipagmalaki ang kultura at talento ng ating bayan sa darating na Baragatan Festival 2026. Yes, sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Brooks Point, no, gaya na sinabi ko kanina, kung sa suporta pinansyal, logistical, marami tayong maibibigay. Pero yung pinaka talagang kailangan nating ibigay na suporta ay yung community spirit, yung moral support para sa mga kababayan natin na lalahok. In general, para sa munisipyo. Pero I think in broader aspect, para suportahan yung buong pagdiriwang ng Baragatan sa Palawan. Na truly, holistically, we're hoping that this year at sa mga susunod pang taon ay talagang isa puso natin na ipagmalaki yung kultura at makulay na lalawigan na meron tayo dito sa Palawan. Kaya naman po, we're hoping for your full support sa buong festival ng Baragatan dito po sa Palawan. So yun po, thank you so much, Sir Giro, sa inyong time. Alam po namin na
napaka-busy po ninyo as the overall Vice Chairperson of the Unified Committee of All Municipal-Wide Events. So, syempre po maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng komite na ito. And of course, kay Mayor June Benedito sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating mga paikilahok sa ganitong klase ng programa. Thank you so much, Sir Jero. Thank you so much po. And of course, we would like to thank as well lahat ng mga partners natin at sa pangunguna din ng ating Municipal Tourism Officer, Ma'am Arlene Piramide bilang overall chairperson. Tuloy-tuloy po yung ating paghahanda. Kaya naman po, sana po sama-sama tayo sa ating selebrasyon. Maraming salamat po. Once again, Sir Jero Ibrahim III for our interview this morning. Susunod na po ang ating Serbisyong Bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.